Sumugod naman ang mga taga-barangay Sorga sa bahay ni Omar matapos nila makita sa balita na may patong sa ulo si Jalil. Nakiusap si Jalil sa kanila na huwag nilang idamay sina Omar at Narhana. Pero hindi sila nagalit na nandito si Jalil sa kanilang barangay dahil naniniwala sila na hindi masamang tao si Jalil at poprotektahan nila ito mula sa mga pulis dahil inapi ng mga pulis ang kanilang baryo kahit wala silang kasalanan. Dahil madali para sa mga pulis na pagbintangan silang mga Muslim. Nagpapasalamat naman si Jalil sa kanilang lahat. Habang si Marcos, binalikan niya ang warehouse upang mag-imbestiga doon at nakita niya sa loob na may bakas ng panlalaban. Ang ibig sabihin nito na kinidnap si Dato Raman. Malakas ang kanyang kutob na buhay pa ngayon si Dato Raman. Dahil kung hindi, bangkay na ang kanyang madadatnan dito. Hawak pa rin ng mga sindikato si Dato Raman hanggang ngayon dahil may kailangan pa sila kay Dato Raman. Pero sino sila? At ano ang kanilang kailangan kay Dato Raman? Sobrang apektado ngayon si Azuelo sa mga batiko sa kanya ng mga netizens, kaya tinawagan niya si Lara. Ngunit hindi naman sumagot si Lara sa kanyang tawag dahil busy pa ito sa pakipagkita sa kanyang ama na isang general. Binisita naman ni Marcos ang mag-ina ni Oliver para kumustahin ang kanilang kalagayan at dinalhan din niya ito ng mga pagkain. Nagtanong naman si Jean kay Marcos kung may lead na ba sila kung sinong pumatay sa kanyang asawa. Yung taong pinaghahanap nila ngayon, posible bang ito ang pumatay kay Oliver? Ang sagot ni Marcos, sa tingin niya hindi. Ibang tao o grupong gumawa nito kina Oliver. At pinapangako naman ni Marcos kay Jane na hindi siya titigil hanggat hindi niya mahanap ang gumawa nito kina Oliver. Gayon pa man, naguguluhan naman si Teresa kung ano ang dapat niya gawin dahil kinakailangan nga niya i-report sa mga pulis ang tungkol kay Jalil bago mag 24 hours. Kung hindi, mawawalan siya nito ng lisensya. Pero nanaig pa rin ang awa ni Teresa kay Jalil sa tuwing naalala niya ang pagpapasalamat sa kanya ni Jalil. Kaya hindi na nga niya i-report sa mga pulis si Jalil. At napapaisip nga siya kung tama ba ang kanyang desisyon na protektahan si Jalil. Dahil sa tulong ni Sabdani, nalaman ni Marcos ang tungkol sa mga balang nakuha niya nung kinidnap si Dato Raman na walang record ito sa ballistics database. Pero magkatulad ito na nirecover sa krimen na hinawakan ng Inlia dati, ang human trafficking at pati sa drug transport, nang ibig sabihin, ang mga dumukot kay Dato Raman ay bahagi ng mas malaking sindikato. Pinapabalik na nga ni Azuelo si Marcos sa serbisyo. Tinapos na niyang suspensyon ni Marcos upang mahuli na nila ang kasamahan ni Dato Raman para maging mabango na ulit ang pangalan ni Azuelo sa publiko dahil sa galing ni Marcos. Nagpapanggap naman si Felix na isang Muslim para makatira siya sa barangay Sorga upang mahuli niya si Jalil. Tinor pa siya sa buong community upang makilala niya ang kanyang magiging kapitbahay nito at papunta na sana sila sa bahay ni Omar, buti na lamang nabisto kaagad ang pagpapanggap ni Felix. Pero tinutukan ni Felix ng baril ang lahat ng community ng barangay Sorga at nakita itong lahat ni Jalil ang panggugulo na ginawa ni Felix. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.